Gusto ng roommate ko na bukas ang bintana para sa hangin. Iniiwan niya itong bukas kahit napakalamig sa labas. Noong nakaraang buhay ko, sinabi ko sa kanya, sa taglamig sa Hilaga, mamamatay ka sa lamig kung hindi mo isasara ang bintana sa gabi. Pero tinawanan lang niya ako. Kung mahina ka, dapat mag-ehersisyo ka pa. Prinsesa, sobrang dramatic mo. Matapos akong magising ng ilang beses dahil sa lamig, bumili ako ng combination lock at nilock ang bintana. Pero pinutol lang niya ang kadena ng lock at umakyat sa rooftop na umiiyak. Huwag kang gagawa ng kahit ano. Huwag mong gawin iyan. Althea, ano bang nagawa ko sa iyo para bulihin mo ako ng ganyan? Kaya pinadisiplina ako ng paaralan. Saan man ako pumunta, iniwasan ako ng lahat. Uy, anong nangyayari? Anong nangyari? Paano siya naging ganyan? Tama. Magkaklase tayong lahat. Paano naman si Althea? Oo, tama. Nang imulat ko muli ang aking mga mata, nasa nakaraan ako, sa araw na tumama ang matinding bagyo. Ang pamilyar na kama, ang pamilyar na mesa at upuan, at iyong bintanang laging bukas, at ang smug na mukha ni Isabela. Ang kapal ng mukha mo, nilak mo ang bintana ko. Iyan ang kapalit ng pang-aasar mo sa akin. Sige, magsalita ka. Tingnan natin kung sino maniniwala sa iyo. Ika-29 ng Enero, babala ng matinding bagyo. Bumalik ako sa unang araw ng bagyo. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Ano, gusto mo pa bang isara ang bintana, prinsesa? Kung wala ang nanay at tatay mo, at yung bula ng salamin na ginawa nila para sa iyo. Wala kang iba kundi isang damo. Sa aking nakaraang buhay, iyon mismo ang mga salita niya. Bumangon ako sa kama at ipinakita sa kanya kung ano ang gusto kong gawin. Tapos, paulit-ulit, tinuya niya ako, sinumpa niya ako, at sa wakas ay pinaratangan ako. Huwag kang umarte na parang mataas ka. Yung tingin na iyan. Sa aking nakaraang buhay, ako palagi ang nagsasara niyon. Pero sila ang pinakamalapit sa bintana. Isang abot lang ito. Ngunit ni minsan ay hindi nila ginawa. Hindi lang iyon. Noong pinaratangan ako ni Isabela, noong nagtanggol ako sa sarili ko at nakiusap na sila'y tumestigo, ginamit nila ang katahimikan upang patunayan ang aking pagkakasala. Magsalita ka! Sa loob ng maraming buwan, gabi-gabi niyang binubuksan ang bintana. Noong nilalamig ka sa gabi, sino ang nakikipagtalo sa kanya ng paulit-ulit? Ano ang pinagkukunwari mo ngayon? Maalala ko kayo. Bawat isa sa inyo. Sa buhay na ito, ang pagiging mabuting tao, ayoko na. Gising na lahat, ha? Perpekto. Magkuwentuhan tayo sa dorm ngayong gabi. Nakita niyo lahat ang babala ng matinding bagyo, di ba? 22 grado sa ibaba ng zero. Napakagandang pagkakataon. Ito ang sansinukob na nagbibigay sa atin ng pagsubok ng lakas ng loob. Talaga, pambihirang pagkakataon. Andrea, kapag tumatakbo ka ng 800 metro sa klase ng gym, parang pinapatay ka na niyan. Bakit? Dahil hindi ka nag-e-ehersisyo. Kulang ka sa tiyaga. Hindi kami mga atleta. Isang henerasyon ang nagtatanim ng mga puno, ibang henerasyon ang nag-enjoy sa lilim. Ang mga kaginhawaan na tinatamasa natin ngayon ay nakuha sa pamamagitan ng paghihirap ng mga nauna sa atin. Kung hindi mo man lang kayang tiisin ang kaunting hangin, sino ang pinapaboran mo? Pero, 22 grado sa ibaba ng zero. Buksan ang bintana. Ako, mamamatay tayo sa ginaw. Masyado kang mahina. Sa probinsya ko noong taglamig, kahit gaano kainit ang pinainit na kama, gumagamit pa rin kami ng karton para itukod ang bintana kahit maliit na siwang lang. Iyan ang tawag sa pagiging totoo. Naiintindihan mo? Hindi tulad ng ibang tao na natutulog sa ilalim ng $1,000 na kumot na lana at nagsusuot ng mamahaling down jacket. Siyempre, hindi nila maintindihan ang aming mas mataas na layunin.
May punto ka naman. Kapag bumuti ang material na kalagayan, tending makalimot ng kanilang pinagmulan ang mga tao. Isabela, yung siwang ng bintana sa probinsya mo, gaano ba kalawak iyon? 3 daliri o 5? Kahit isang lapad ng palad. Isang lapad ng palad. Tiyak na mas malawak iyan kaysa sa siwang ng bintana natin kung bubuksan ng todo. Gumagamit ka ng aksyon para gisingin kami. Tama ba? Hindi mo ba? Pwedeng isara ng kaunti. Nakita mo? Kapag hindi mo na kaya, siya mismo ang magsasalita. Hindi. Kailangan ng hangin na umikot. Mawawalan ng oxygen ang utak mo. Alam mo ba kung bakit nasa top 3 ako? At hindi ka man lang pumapasok sa top 10. Dahil hindi malinaw ang isip nyo. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti nyo. Naiintindihan mo? Althea, dapat makipagtalo ka sa kanya tulad ng dati. Isara mo ang bintana. Hindi ba ikaw ang hindi makatiis makita kaming inaapi? Tama si Isabela. Ang lamig ay nagpapaalerto sa iyo. Ang sakit ay nagpapalalim ng iyong pag-iisip. Kung gayon, dapat talaga kitang pasalamatan sa pagdaan sa lahat ng abala na ito para tulungan kaming lumago. Kaya sabay-sabay tayong manatiling alerto. Gawin natin ng sabay. Kising na? Lumaki ka na. Althea, baliw ka ba? Isara mo ang bintana. Pakiusap, isara ang bintana. Nanginginig na ako sa lamig. Ay, 30 degrees Celsius sa ibaba ng 0. Itong malamig na hangin, kumpara sa mga siwang ng bintana sa bahay ni Isabela, wala yan. Ang pakiramdam ng lamig ay hindi dahil sa panahon. Problema natin yan. Kakaiba. Hindi ba si Althea dati ay kalaban ko? Pupunta ako sa library. Pagkatapos ng lahat, ngayong malinaw na ang isip ko, sa wakas ay makakakuha ako ng nangunguna sa klase. Hindi ako pumunta sa library. Sa halip, pumunta ako sa pinakamalaking tindahan ng muebles sa campus. Bumili ako ng sapat na kapal na bed canopy na kayang harangan ng 30 degrees Celsius sa ibaba ng 0 na malamig na hangin. Wow! Hindi ba yan si Althea mula sa School of Economics? Ang nangunguna sa klase. Siya ay napakaraming suot, hindi ba siya mainit? Oo. Hindi ba ang paaralan ay nag-set ng heating sa 26 na degree Celsius sa lahat ng lugar? May sakit ba siya? Mainit, oo. Siyempre mainit. Gusto kong magchismis ang mga tao. Pag-usbong ng kuryosidad ng lahat. Hayaan silang maghukay ng paunti-unti. Iyon ay mas epektibo kaysa sa akin na nagrereklamo sa lahat ng dako. Ate, okay ka lang ba? Mainit naman dito. Bakit hindi mo hubarin ang jacket mo? Huwag mag-overheat. Salamat, ma'am. Hindi, okay lang. Medyo malamig ang dorm ko. Sanay na ako. Malamig? Imposible. Matagal nang naka-on ang heating ng paaralan. Hindi mo ba ni-report? Ma'am, itong thermal canopy, kaya ba nitong harangan ng 30 degrees Celsius sa ibaba ng 0? Siyempre. May insulated sealed edges ito. Nasubukan na namin. Saang building ka nakatira, ate? Paano kung ihatid namin ito para sa iyo? Ma'am, nakatira ako sa Gusali 3, Silid 306. Salamat sa abala. Okay, walang problema. Isabella? Sa lalong madaling panahon, malalaman ng lahat na ang Silid 306 ay may taong nangangailangan ng extreme cold gear para lang makatulog. Pagkatapos, ano ang magiging reaksyon mo? Hindi ako makapaghintay na makita ito. Tama ang tindero. Itong mas makapal na kurtinang may palaman ay mahusay sa pagpapanatili ng init. Kapag iginuhit ko ang kurtina, kahit gaano pa kalawak ang bukas na bintana, hindi ako magkakalamig. Althea, sasara mo ba ang bintana? Alam ko na, hindi mo naman kami pababayaan. oo. Ang lahat ng ginagawa ni Isabela ay kalokohan lang. Ikaw ang nangungunang estudyante. Kung isasara mo ang bintana, siguradong
Pero hindi ba kayo lahat pumayag? Hindi ko kayo mapipilit na ibagay sa akin. Bukod pa riyan, hindi naman lubos na mali si Isabela. Hindi pwede. Si Isabela iyon. Siya ang nagpilit na buksan ito. Ako. Masakit ang ulo ko. Mag-iidlip ako. Marahil gusto nila na hawakan ang kamay ko at ipasara ang bintanang iyon. Ano ba ang ginagawa niya? Dati, hindi ba siya ang nagsasara noon? At siya raw ang nangungunang estudyante. Wala siyang awa. Anong ginagawa niya? Dati, hindi ba lagi niya itong sinasara? At siya raw ang nangunguna sa klase. Walang kahit isang pirasong awa. Kung tatanungin mo ako, siguradong naaalala niya noong nakaraang pagkakataon na pinag-treat namin siya sa hapunan. Akala niya, nandaya kami sa kanya. 5,500 piso lang naman. Hindi naman kulang ang scholarship niya. Tsaka, siya naman ang nagmungkahi na mag-treat. Kung tatanungin mo ako, sa susunod na final exam, dapat hayaan nating si Isabela ang pumalit sa kanya. Isang kainan ay sapat na para magtampo sila sa akin ng ganito? Hindi nakakapagtaka na sa aking nakaraang buhay, sina Isabela ang pinanigan nila. Hindi dahil natatakot sila sa paghihiganti. Kusang loob nila iyon. Sige, okay lang. Ang huling piraso ng walang katotohanang pagkakasala na iyon ay kaya ko nang itapon. Sino yan? Nag-iingay sa kalagitnaan ng gabi? Hindi ba pwedeng pahingain ang mga tao? Dalawang oras nang mas maaga kaysa sa aking nakaraang buhay. Noong araw na iyon, nagising akong giniginaw at nakita kong bukas na naman ang bintana. Nagmadali ako at nagkaroon kami ng malaking away. Iyon ay naging isa sa mga paratang laban sa akin. Sa pagkakataong ito, Bianca, ang lakas ng loob mo. Nagbuhos ng mainit na tubig sa sahig. Pasensya na, masyadong malamig ang mga kamay ko. Hindi ko mahawakan. Malamig? Kung malamig ka, balot ka ng mahigpit. May mock exam bukas. Kung magkamali ako dahil sa hindi magandang tulog at bumagsak, ang mga kahihinatnan, kaya mo bang panindigan? Umiyak? Yan lang ang alam mo. Kapag may nangyari, iiyak ka lang. Ano ang silbi? Isabela, hindi sinasadya ni Mia. Ang kanyang mga kamay. Lila na dahil sa lamig. Huwag kang mag-ingay sa wala. Ginugulo mo ang tulog ng lahat. Althea, manunood ka lang ba? Ang dormitoryong ito, iyo rin. Magsalita ka. ngayon lang naalala na akin ang dormitoryo. Noong ako at si Isabela nag-aaway, ang inyong mga bibig ay nakatikom. Sabi mo kasalanan mo ang tasa. At ingay mo rin. Tama si Isabela, may mock exam bukas. Kung walang sapat na pahinga, walang magiging nasa magandang forma. Dapat tayong maging konsiderado. Narinig mo yan? Tumahimik ka. Kung patuloy kayong magtatalo, lumabas kayo ng dormitoryo. Ginugulo mo ang tulog ng mga tao. Ikaw. Bakit tayo nilalamig? Dahil sa iyo, binubuksan mo ang bintana araw-araw. Sabi mo, para magpahangin. Pero sa totoo lang, makasarili ka lang. Ako? Makasarili? Binubuksan ko ang bintana para magpahangin para kanino? Ang hangin sa dorm ay lipas. Dumarami ang bakterya. Kung may magkasakit, sino ang mananagot? Itong malamig na hangin. Nagbigay sa akin ng sakit ng ulo sa isang buong linggo. Ang mga kamay ni Mia, manhid na ngayon. Ikaw ang pinakamahusay matulog. Ikaw ang pinakamalayo sa bintana. Dahil mahina kayo. Hindi man lang kaya ang konting lamig. Anong kinalaman ko doon? Go! Magtalo kayo! Mas malakas! Hayaan ang lahat na makita kung sino ang tunay na nambubuli. Sige, sumigaw ka. Mas malakas pa. Hayaan mong makita ng lahat kung sino talaga ang nambubuli. Silid 306. Sobra ka na. 3:00 na ng umaga at sumisigaw ka na parang baliw. Ginising mo ang buong palapag. Buksan mo ngayon din. Silid 316. Kung hindi mo bubuksan,
Isusumbong kita sa paglabag sa patakaran. Buksan mo ngayon din. Pagdating ni Ginang Santos, kung may magbanggit man ng bintana tungkol sa scholarship ngayong taon, ginagarantiya ko na ang mga pangalan ninyo ay hindi mapapabilang sa listahan ng mga napili. Hindi naniniwala. Sabihin mo, Sia, Prinsesa? Oo, mayaman ang pamilya mo at wala kang pakialam sa maliit na scholarship na ito. Pero ayaw mong may mga tao na nagkukwento na nagsasabing ginagamit mo ang pera ng pamilya mo para mambuli ng iba, tama? Sia, Matalino. Buksan mo na ang pinto. ang alam ko ay kung paano mo binantaan sina Andrea at Mia para sumuko sila. Ginang Garcia, pasensya na po. Pasensya na sa paggambala sa pahinga ng mga estudyante. Nakokonsensya talaga ako. Pasensya na sa abala. Ano itong ingay sa kalagitnaan ng gabi? Buong palapag naririnig ang sigaw mo. Tingnan mo ang oras. Walang klase bukas, di ba? At isa pa, walang basura sa basurahan. Walang gamit sa mesa. Paulit-ulit ng sinasabi ng opisina ng pabahay. Hindi pa rin maalala, tuwing regular na inspeksyon sa dorm, laging huli kayo. Tinitiis ko ang kalat. Pero ngayon, ginala mo pa ang pahinga ng iba? Hindi mo man lang maintindihan ang pangunahing tuntunin ng pagiging tahimik. Minsan pa, sasabihin ko sa iyong tagapayo. Kaya, tama ako. Si Isabella at ang intern advisor talagang nagkakaisa. Pero ano ang mapapala niya? Bakit sobrang lamig ng kwartong ito? Para itong freezer. Mainit naman ang radiator. Bakit ganito ang temperatura? Ala nga, Ginang Garcia, nagkaroon lang kami ng maliit na hindi pagkakaintindihan. Pangako ko hindi na mauulit. oo. Ginang Garcia, gabi na. Baka dapat magpahinga na kayo. kamakailan, ilang estudyante ang nagulat sa akin na hindi sapat ang init, pero tiningnan ng maintenance at sinabing maayos naman ang lahat. Kaya ba ito may kinalaman sa silid 306? Kayong mga, binuksan ba ninyo ang bintana at iniwang nakabukas ng todo? Kung hindi, paano ninyo ipapaliwanag ang temperatura? Ginang Santos, talagang hindi patas iyan sa sinasabi mo. Taglamig, mahigit 20 grado sa ibaba ng zero. Bakit naman namin bubuksan ang bintana para kaming hindi mamamatay sa lamig? Sasabihin ko sana sa iyo ang parehong bagay. Sira ba ang heating valve? Kung hindi, paano mo ipapaliwanag na ang silid namin ay sobrang lamig? Kahit may suot na padded jacket, nanginginig kami sa lamig. Magaling na pag-iba ng usapan, paglilipat ng sisi. Sino mang hindi kilala ang tunay niyang pagkatao, talagang maloloko siya nito. Oo. Ginang Santos, dapat, ang sira ay ang radiator. Bakit namin, bubuksan ang bintana at pahihirapan ang sarili? Eksakto. Ang bintana ay mahigpit na nakasara. Tuwing gabi, kami ay sinusuri ito ng maraming beses. Kung mahigpit na nakasara ang bintana, bakit kailangan mo itong suriin araw-araw? Hindi iyon. Ibig kong sabihin, ang gusto kong sabihin ay, Dahil sinabi mong mahigpit na nakasara, titingnan ko ulit at susuriin kung may hangin na lumalabas sa bintana. Dahil mahigpit ninyo itong sinara, susuriin ko lang ulit kung may hangin mula sa bintana. Ginang Santos, sandali lang po. Althea, hindi kita ginagawa ng problema. Ito lang ay nagdulot ng malaking gulo. Kailangan kong maging responsable sa ibang mga estudyante. Ginang Santos, naiintindihan ko. Kahit anuman ang dahilan, ang paggambala sa pahinga ng ibang estudyante ay kasalanan namin. Pasensya na, at naparito ka pa. Pasensya na talaga. Andrea? Mia? Kahit anuman ang nangyari, anuman ang mga hinaing ninyo, ang pagsira ng mga bagay, at pakikipag-away, hindi makakalutas ng kahit ano. At Isabella, alam kong ang mock exam bukas ay nagpapastress sa iyo. Ngunit kahit stressed ka, hindi mo dapat ibunton sa mga kasama mo sa kuwarto. Ang pagsasama ay tadhana. Dapat tayong mag-unawaan. Hindi ba? Tama? Isabella, mali ako. Hindi dapat ako nakipagtalo sa iyo. hindi.
Ako ang mali. Hindi dapat ako naggambala sa pahinga ni Isabella. Isabella, tingnan mo. Sina Andrea at Mia ay humingi na ng tawad. Kaya hindi ba dapat ikaw rin? Ang peki naman. Noong sinigawan mo ako dati, hindi ka nagdalawang isip. Pasensya na rin sa lahat. Tingnan nyo, Ginang Santos. Lahat sila ay humingi na ng tawad. Alam nilang sila ang mali. Sa ngalan nila, nais kong muling humingi ng tawad sa inyo at sa mga estudyanteng naabala. Althea, ang laki ng iyong isip. Ikaw ay isang mabuting estudyante at maganda rin. Kung ang aking anak na babae ay kasing buti mo kahit kalahati, magpapasalamat ako ng labis. Ang iyong mga magulang ay talagang kahanga-hanga. Tingnan mo, sila ang nag-donate ng dormitoryong ito sa paaralan. Pati ang aming staff room ay nakinabang din. Kung hindi, sa 30 degree Celsius sa ibaba ng 0 na panahon, matatakpan ako ng frostbite. Kaya nag-donate sila ng lumang gusali. Anong mayroon para ipagmalaki? Hindi ba't ipinanganak lang sa mayamang pamilya? Bukod doon, paano ako mas masama sa kanya? Siya, tama na. Inamin mo na at humingi ka ng tawad. Sapat na iyon. Huwag mo nang ulitin. Salamat po, Ginang Santos. Ipinapangako namin, hindi na kami magdudulot ng problema sa inyo. Wala nang problema. Naiintindihan? Kung may reklamo pa akong matatanggap, hindi na kita matutulungan. Kahit ano paman. Naiintindihan mo ba? Opo, Ginang Santos. Hindi na po. Sige, patayin na ang ilaw. Matulog na kayo. Sa aking nakaraang buhay, si Ginang Santos ay laging napakabait sa akin. Tuwing makikita niya ako, puro papuri ang binibigay niya. At ang pinakakinasusuklaman ni Isabella ay kapag may pumupuri sa akin. Kaya gagawin kong mas marami pa siyang maririnig. Isang kahinaan. Kadalasan, sa sobrang galit at selos, doon ito lumalabas. Si Ginang Santos ay nagbigay sa akin ng ideya. Isang reklamo. Hindi ba't mahilig magyabang si Althea ng pera ng pamilya niya? Paano kung ang prinsesa ay magkaroon ng reputasyon bilang nambubuli? Hindi na siya magiging mayabang, di ba? Ang kahulugan ng lingwistika at layunin ng pag-aaral. Kayong dalawa sa likod, tiisin nyo, kung sobrang antok kayo, kunin ang libro at tumayo sa likod. Huwag ninyong istorbohin ang ibang estudyante. Hindi kaya. Nasaan ang sigla mo kagabi? Sino yun? Binabagsak ang lugar sa kalagitnaan ng gabi? Pwedeng matulog ang tao. Buti nga sa'yo. Kasalanan mo to lahat. Althea, kayo ba, nagpuyat o ano? Andrea at Bianca, bakit sobrang pagod sila? Mukhang hihimatayin na sila. At si Isabella, kahit pagod siya, nag-aasta pa ring modelong estudyante. Kinusat-kusot niya ang kuko sa palad niya na parang baliw. Tahimik, huwag mong hayaang marinig ka niya. Ayaw natin ng gulo. Sige, kahit ano sabihin mo. Althea, ang mukha mo, bakit ang putla mo? May sakit ka ba? Althea, ang mukha mo, bakit ang putla mo? May sakit ka ba? Pasensya na, Althea. Nag-aalala lang ako sa'yo. Okay lang, Yara. Alam kong nagmamalasakit ka sa akin. Paano kita masisisi? Sa totoo lang, kailangan kitang pasalamatan sa pagtulong mong ilayo ang atensyon. Anong nangyayari? Karaniwan, pagkatapos ng klase, hindi ba't binobomba mo ng tanong ang guro para ipakita kung gaano ka nagsisikap? Ngayon, mabilis kang umalis. Tama, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Ang putla ng labi mo, gusto mo bang dalhin kita sa health center? Sinadyang tinakpan ko ito ng concealer kaninang umaga. Kaya syempre, putla ito. Pero wala yan. Kagabi lang,
Hindi ko sinasadyang nahulog ang tasa ko sa sahig, kaya nagising tayo sa kalagitnaan ng gabi. Kaya hindi tayo nakatulog ng maayos, at medyo malamig pa. Iniisip ko kung ano yung malakas na ingay sa kalagitnaan ng gabi, na nagdulot ng gulo, kahit ang dorm supervisor ay dumating. Kaya kayo pala sa silid 306. Anong problema? Nag-away ba kayo sa dorm nyo? Hindi naman, hindi ba kayo laging magkakasundo? Magkasundo? Hindi. Hindi mo ba nakita sa klase na sina Andrea at Isabela muntik ng mag-away? Hindi kami nag-away. Konting hindi pagkakaintindihan lang. Siguro dahil sa malamig na panahon nitong mga nakaraang araw, lahat ay masama ang timpla. Masyadong malamig. Hindi naman. Maayos naman ang init sa dorm namin. Oo. Sa amin din. Mayroon ba kayong sirang radiator? Kung sira talaga ang radiator, kailangan mong tawagan agad ang repairman. 30 degrees Celsius sa ibaba ng 0 sa labas. Paano nyo kinakaya? Kung talagang sira ang radiator, kailangan nating tawagan agad ang repairman. Nasa 30 degrees Celsius sa ibaba ng 0 sa labas. Paano kayang titiisin ng isang tao? Bakit sobrang lamig ng kwartong ito? Parang freezer. Mainit ang radiator. Bakit napakalamig pa rin? Sinuri ito ni Ginang Santos. Ayos naman ang radiator. Hindi ito sira. Ano kaya ang dahilan? Hindi pwedeng. Binuksan ba ninyo ang bintana sa kalagitnaan ng gabi para pumasok ang sariwang hangin? Hindi namin binuksan ang bintana. Hindi ako maganda ang pakiramdam. Aalis na ako ngayon. Isabela, huwag kang mag-alala. Hayaan mo akong maglaan ng oras. Tutulungan kitang buuin ang iyong kaso. Hindi ako makapaghintay na makita ka sa spotlight. Bakit labis na nagagalit si Althea tungkol sa pagbubukas ng bintana? Kaya pala mas malamig ang dorm kaysa sa hallway kamakailan. Kaya talagang iniwang bukas ng silid, 306 ang bintana. Ginoong Gabriel, gusto ko lang na lahat ay makahinga ng sariwang hangin. Krimen ba iyon? Sa amin, ganito talaga ang taglamig. Walang nagkakasakit. Pero sila, lalo na si Althea, patuloy akong inaapi dahil sa maliit na bagay tulad ng pagbubukas ng bintana. Kaya pumunta ka sa counselor para manumbong. Hindi ka makapaghintay na siraan ang pangalan ko? Tuwing nasa dorm si Althea, ipinagmamalaki niya kung gaano kayaman ang pamilya niya, tulad ng pag-donate nila ng isang building sa paaralan. Kaya pala hindi niya matanggap ang mga gawi ko, ha? Sina Andrea at Bianca noong una ay walang sinabi. Ngayon ay pinaikot niya sila laban sa akin. Kayo ay mga kaklase. Mahalagang mag-isip sa kapwa. Ang pagbubukas ng bintana ay personal mong gawi, tama ba? Pagkatapos ng lahat, dapat ito ay bagay na sinasang-ayunan ng buong dorm mo ay dapat sumang-ayon. Kailangan mong sundin ang mga patakaran ng pagsasama. Tama ka. Gusto ko lang makasundo ang lahat. Kaya nag-iisip ako. Kung may paraan na sasang-ayunan ng lahat. Halimbawa, maaari tayong pumirma ng dokumento na nagpapatunay na ang pagpapanatiling bukas ng bintana ay napagkasunduan ng lahat sa ganoong paraan. Mula ngayon, wala nang magiging problema pa. Tungkol naman sa pagpapanatiling bukas ng bintana, lahat sila ay sumang-ayon. Kung mamaya, dahil si Althea ang nag-udyok sa kanila, at tumanggi silang magsuot ng mainit o magkasipon. At pagkatapos ay baliktarin ako at akusahan na sinadya kong iwanang bukas ang bintana para saktan sila. Ano ngayon? Ang pamilya ko ay walang kasing daming pera gaya ng kay Althea. Hindi ko kayang bayaran iyon. Naiintindihan ko. Ginagawa mo lamang ito upang protektahan ang iyong sariling interes. Ngunit sa huli, hindi ito sapilitan. Sa huli, kailangan mo pa ring makamit ang kasunduan. Sa dormitoryo. Tama ba? Kung sa tingin mo ay okay lang, pupunta ako at makikipag-usap sa kanila. Sina Andrea at Bianca parehong madaling kumbinsihin. Tungkol naman kay Althea. Gayunpaman, susubukan kong papirmahin silang lahat. Sa ganoong paraan, walang sino man ang makakapagmuling ibangon ito mamaya. Hindi ito makakaapekto sa iyo.
mukhang ang pagpili sa iyo bilang pangulo ng klase ay ang tamang hakbang. Hindi nakapagtataka sa aking nakaraang buhay nang akusahan ako ni Isabela na sadyang tina-target siya. Si Gabriel ay pumanig sa kanya. At sa harap ng mga administrador ng paaralan, sadyang siniraan ako nito. Kaya, lahat ito ay isang maingat na binalak na sabwatan. Sino yan? Peste, Sino ang nasa labas? May mali. Walang tao? Mali ba ang narinig ko? Dahil walang tao, dapat bumalik ka na. Ipapirma mo sa roommate mo ang kasunduan. Bago, may mangyari pa. Sige, babali na ako sa dorm. Luna, anong ginagawa mo dito? Akala ko may mali. Bakit ang temperatura ng dorm mas mababa kaysa sa hallway? Nang marinig ko kayo ni Chloe nag-uusap sa hallway, naisip ko hindi ganun kasimple. Kaya nang sina Gabriel at Isabela ay nag-uusap sa opisina, narinig mo yon? Nakuha ko sa video. Nakita mo rin yun, di ba? Narinig ko lahat. At nakita ko. Althea, alam ko kung ano ang gusto mong gawin. Gusto mong mangolekta ng ebidensya at lumaban. Tama ba? Matutulungan kita. Bakit mo ako tutulungan? Anong mapapala mo? Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Hindi ako ang kalaban mo. Gusto ko lang makita ang patas na resulta. Ayaw kong makaligtas ang masasamang tao. Bakit mo sinasabi ito? Nasa iyo ang ebidensya. Ako na ang bahala sa iba. Ang isang bomba ay nangangailangan ng tamang paglalagay at pagsabog. Dali para makuha ang pinakamagandang resulta. Ang kailangan nating gawin ay gawing malaki. Malaki? Ibig mong sabihin, Ipaalam sa buong paaralan ang kanilang tunay na kulay. Wasakin sila ng tuluyan. Oy, isa na naman ang pumirma. Tamang-tama. Pirmahan mo ito. Pumirma ng pahayag na nagpapatunay na ang pagpapanatiling bukas ng bintana ay sinang-ayunan ng lahat. ang galing. Katatapos mo lang pag-usapan ang mga diskarte kay Gabriel at hindi ka pa nakakahinga, inilatag mo itong isang panig na kasunduan sa mesa. Lahat ay sumasang-ayon na panatilihing bukas ang bintana. Anumang issue sa kalusugan ay responsibilidad ninyo. Walang kinalaman sa iyo, Isabela. Siyempre, sina Andrea at Mia ay pumirma na. Ikaw na lang ang natitira. Sigurado ka? Sigurado ako. Napakahina ninyo, kaunting simoy, at hindi ninyo kaya. Kailangan pa ng gamot. Ayaw kong isisi ninyo ito sa akin. Kaming tatlo ay pumirma na. Dapat pumirma ka rin, di ba? Anong ibig mong sabihin? Nakasulat dito, kasunduan ng silid 306. Kaya syempre, lahat ng miyembro ng silid 306 dapat sumang-ayon para ito ay maging wasto. Kung hindi, paano natin mapapatunayan na ang pagpapanatiling bukas ng bintana ay voluntaryo para sa lahat at hindi lang basta sa iyong unilateral na desisyon, Isabela? Andrea, Mia, tama ba? Andrea, Mia, sumasang-ayon ka, di ba? Pipirmahan ko? Pipirma lang ng papel. Para bang natatakot ako sa'yo? Masaya ka na ba? Huwag mo nang banggitin ang tungkol sa bintana. Itim at puti. Bahala ka na. Isabela, ang papel na ito balang araw ay magiging ang pinakamatulis na espada na itutok pabalik sa'yo. Althea, baliw ka ba? Paano mo napirmahan ang ganyang kasunduan?
Anong laman ng kasunduan na yan? Malinaw na hindi patas na sagnay yan. Tama, ipinilit niyang buksan ang bintana. Tingnan mo kami, nilalamig na kami. At siya, nakaupo sa tabi mismo ng radiator. Ang malamig na hangin, lahat ay umiihip papunta sa amin. Ginagawa kaming parang tao na thermometer. Sa aking nakaraang buhay, kayong dalawa ay hindi kailanman direktang sinisi si Isabela. Mukhang kahit ang kuneho ay kumakagat kapag nasa sulok. Kapag masyado mong tinulak ang mahal, nagagalit din siya. Pero kailangan pa ng mas maraming trabaho. Althea, magsalita ka. Ano ang gagawin natin ngayon? Pagkatapos naming pumirma, kung may masamang mangyari sa bintana, kailangan naming managot. Ano ang gusto mong sabihin ko? Anong gusto mong sabihin ko? Bago ako bumalik, pumirma na kayong dalawa. Kahit papaano, napapirma ko pa si Isabela. Wala si Isabela. Gusto mo pa bang bukas ang bintana? Ang bintana. Isara ang bintana. Bilis. Anong problema? Ito ay, dahil pumutok ang tubo, kailangan natin itong i-report ngayon. Kundi, ang dorm natin, ay babahain. Alam ko na. Dahil nakabukas ang bintana sa 30 degrees Celsius sa ibaba ng zero, hindi na kinaya ng tubo at pumutok. Althea, i-report natin agad. Kumusta, Ginang Garcia? Pumutok ang tubo sa silid 306. Paano nangyari ito? Nagyelo at pumutok. Ang tubig sa tubo ay nagyelo, namaga at pumutok. Ang temperatura sa loob ay malamang na bumaba sa ibaba ng pagyeyelo. Gaano katagal naka-on ang heating? Binuksan mo ba ang mga bintana? Hindi. Hindi talaga. Paano naging posible iyon? Ang pattern ng frost at ang bitak ay parehong dahil sa pagbukas ng bintana ng napakatagal. Sasabihin ko sa iyo ang isang bagay. Sa panahon na ito, ang pagkakaiba ng temperatura sa loob at labas ay malaki. Hindi mo dapat buksan ang mga bintana. Kung sa tingin mo masyadong mainit ang heating, maaari mong maglagay ng timba ng tubig sa kwarto. Sabi ko hindi, at iyon na iyon. Ito ay isang issue sa kalidad ng tubo. Kaya sabihin mo sa akin, binuksan ba natin ang bintana kagabi? Kasalanan ng tubo. Wala itong kinalaman sa atin. Kalahati ng buhay ko ay nagtrabaho ako sa mga tubo. Sa tingin mo magkakamali ako, walang saysay ang makipagtalo sa akin. Itong tubo mo kailangang ganap na putulin at palitan ng bago. Tungkol sa mga piyesa, hindi ko makuha ngayon. Bukas ako babalik para ayusin. Gayon din, ang heating para sa buong palapag mo ay hindi gagana ng isang araw. Hindi patas yan. Binuksan nila ang bintana at pinutok ang tubo, at kami ang magyeyelo. Sa ganitong malamig na panahon, walang init. Paano kami makakaligtas? At saka, ang init sa buong sahig ninyo ay mawawala sa loob ng isang araw. Bakit? Binuksan nila ang bintana at nagyelo ang mga tubo. At ngayon, lahat tayo ay magyeyelo. Sa napakalamig na panahong ito, walang init. Paano tayo makakaraos? Ang dorm ninyo ang unang pila. Kung ito ay hindi maaayos, wala sa inyo ang magkakaroon ng init. Sige, balik na kayo sa higaan, lahat. Babalik ako bukas, at susubukan kong ayusin ito ng maaga hanggat maaari. Kayong mga bata, sinabi ko sa inyo na huwag buksan ang mga bintana. Pagbubukas ng bintana sa napakalamig na panahon, ano bang nasa isip ninyo? Tama, nagdulot kayo ng pagyayelo sa buong sahig. Wala kayong pakialam. Sabi ko hindi ko binuksan, kaya hindi. Tigilan niyo ako sa paratang. Ano ito? Silid 306 ang may gawa. Sino nagsabi na pwede mong tingnan iyan? Pag-aari iyan ng dorm namin. Bakit mo ako sinisigawan? Parang may kasalanan ka, di ba? Anong kasunduan ang itinatago mo? May kinalaman ba iyan sa pagbubukas ng bintana kagabi? Kung may marinig man akong kahit isang chismis na kumalat mula sa inyo, siguradong sisirain ko ang inyong mga scholarship.
Ang scholarship ay niloko na ni Isabela. At tanga ka, para hayaan siyang manakot sa iyo. Ang scholarship ay nayari ng dayain para kay Isabela. At ako'y naging tanga para hayaang takutin niya ako. Isabela, tungkol sa scholarship na ito, gusto kitang tanungin. Nakuha mo ba ito sa sarili mong kakayahan? Ha? O may tinulong ka ba? Sa pagkakatanda ko, ang nangungunang estudyante ay ako. Althea, makisali ka sa sarili mong problema. Nakuha ko ang scholarship batay sa pangkalahatang marka ko, hindi lang sa mga grado. Akala ko baka iba iyon. Paano niya nalaman? Siya ba yun sa opisina ngayong hapon? Sino yan? Hindi pwede. Wala akong nakitang tao. Si Althea ay nagkukunwari lamang. Sabihin mo ang gusto mo. Wala akong tinatago. Isabela, sa tingin mo, ang pagbawi ng isang pirasong papel at pag-lock nito sa isang drawer ay maaring magtakip ng lahat kung gaano mo desperadong sinusubukang itago, lalo itong nagpapatunay kung gaano ka natatakot na malantad ito. Nakita ng mga tao ang kasunduan. Gulo ito. Oras na para sa ikalawang hakbang. Nakuha ko. Naka-activate na ang naka-schedule na post. Ang pagpapanatiling bukas ng bintana buong araw sa 30 degrees Celsius, sa ibaba ng 0, kahanga-hanga, talagang kahanga-hanga. Sa itaas, iyong dorm na naging sanhi ng buong palapag na mawalan ng init kagabi, silid 306. Duda ako na lahat sila ay nagboluntaryo. Ilang araw ang nakalipas sa palengke. Nakita ko ang kanilang kasama sa kuwarto, na si Althea nakabalot na parang oso. Akala ko kakaiba iyon. Silid 306. Buksan mo? Buksan mo ang pinto, ngayon. Anong oras na ba? Tulog pa ba kayo? Nandito na ang repairman? Bilis, buksan mo! Wala siya rito. Andrea at Mia. Dahil gising na kayo, bumangon na kayo. Nandito na ang repairman. Anong problema ng dorm ninyo? Nasira ang radiator at ang buong gusali ay magyayelo dahil sa inyo? Wala ba kayong pakialam? Pasensya na po, Ginang Santos. Hindi ako maganda ang pakiramdam kagabi. Uminom ako ng gamot sa sipon at nakatulog ako ng mahimbing, kaya hindi ko narinig ang katok ninyo. Pinalitan na ito ngayon, kaya tumigil na kayo sa pagbubukas ng bintana. Hindi lang iyon sa gastos, nakakainis. Tama kayo dyan. Ang totoo, Ang mukha ko. Ang mukha ko ay baluktot din. Anong nangyayari? Ang mukha mo ay baluktot. Si Mia rin, maaaring facial paralysis dahil sa lamig. Ang mukha ko. Ang mukha ko. Anong nangyayari? Nabaluktot na ganito. Si Mia rin. Nagka-facial paralysis pa siya dahil sa lamig? Ginang Santos. Ano ang problema sa akin? Magiging okay ba ang mukha ko? Pangingisay ng mukha. Okay lang, hindi naman masyadong malubha. Bilisan mo, pumunta sa sentro medikal ng bayan para magpa-acupuncture. Wala kang magiging epekto pagkatapos. Nasaan si Isabela? hindi ko alam. Wala na siya nang magising ako kaninang umaga. Si Althea, dalhin mo sila agad sa ospital. Susulatan kita ng excuse note. Hayaan mong dahan-dahang ayusin ng repairman. Sige, dadalhin ko sila ngayon na. Ano bang gagawin ko? Mukha ko. Mananatili ba itong ganito habang buhay? Sa hinaharap, paano ako makakaharap sa iba? Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Ngayon, hindi man lang ako magsalita ng malinaw. Isabela. Kasalanan lahat ni Isabela. Magiging maayos ka. Huwag kang mag-alala. Isabela. Kasalanan lahat ni Isabela. Siya ang gumawa nito. Magiging maayos ang lahat? Huwag kang mag-alala. Matinding emosyonal na pagkabalisa, matinding pagkakalantad sa lamig at mahinang sirkulasyon,
Talaga, ito ay galing sa lamig at stress. Kaya halika, bibigyan kita ng akupunktura. Silid 306 iyon. Ginising nila kami sa gitna ng gabi? Si Isabela ba yan? Yung laging nagpapanggap na mahirap na estudyante at nagpapakabiktima? Oh, siya nga! Siya rin ang nasa likod ng waiver ng pananagutan. Kailangan naming ilantad siya. Tingnan, yung mga babae mula sa Silid 306. May dala pang gamot. Tama, yung mga mula sa forum na nagpaakupunktura ay silang dalawa. Nandito na sila! Isabela! Sa pagkakataong ito, ikaw naman ang makakaranas nito, ang kapangyarihan ng opinyon ng publiko. Hoy, taga, Silid 306 ka ba? Mga estudyante, kayo ba mula sa Silid 306? Oo, anong nangyayari? Yung post sa forum, totoo ba? Pinilit ka ba ni Isabela na buksan ang bintana at pumirma ng waiver ng pananagutan? Baka sinusubukan lang ni Isabela na panatilihin kaming alerto at refresh. Totoo. Lahat ng iyon ay totoo. Siya ang gumawa. Nakaupo siya sa tabi mismo ng radiator. At wala siyang pakialam kung nanginginig man kami o hindi. Tinawag pa nga niya kaming mga talunan na hindi kayang harapin kahit kaunting hirap. Ginamit din niya ang kanyang scholarship para takutin kami. Kung hindi kami pumirma ng waiver o sumama sa kanya, titiyakin niyang hindi kami makapasok sa listahan ng mga napili. Tingnan ninyo kami, si Andrea at ako, naparalisa ang facial nerve namin dahil sa hangin. Araw-araw kailangan naming inumin ito, nakakadiring halamang gamot. At hindi namin alam kung kailan kami gagaling. At hindi lang iyon, kagabi, pumutok ang mga tubo namin at itinatanggi pa rin ito ni Isabela. Sinisisi ang paaralan. Nakakagalit iyan. Pupunta ako sa opisina ng akademikong gawain ngayon para i-report siya. Huwag kayong matakot. Sasaksi kaming lahat para sa inyo. Paghihigantihan namin si Isabela para dito. Hindi lang iyon. Kagabi pumutok ang mga tubo sa dorm namin at tumatanggi pa rin si Isabela na aminin. Sinisisi niya ang paaralan. Sobra na yan. Pupunta ako ngayon sa opisina ng akademikong gawain para isumbong siya. Huwag kang mag-alala. Sasaksi kaming lahat para sa iyo. Pagsisisihan ni Isabela ito. Tama. Kung mangahas siyang mangbuli muli sa iyo, hindi namin siya hahayaang makalusot. Kunin ang scholarship niya. Palayasin siya sa paaralang ito. Oy. Anong sinabi mo? Sino ang sinasabi mong dapat umalis? Ikaw. Ikaw ang dapat umalis. Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Kayo mismo ang pumirma. At ngayon, isisisi ninyo sa akin. Ikaw. Ikaw ang nambubuli sa amin sa buong panahon. Isabela, dahil maraming estudyante ang nanonood, gusto mo pa rin siyang bulihin? Bitawan mo ako. Anong pinaglalaruan mo? Nagpapabayani ka. Madaling magsalita, ang makita ay paniniwalaan. Nakatayo lang ako, sa tamang panig. Nakikita niyo ba iyon? Ayaw aminin ni Isabela ang ginawa niya. At sinubukan pa niyang manakit ng tao. Ang taong tulad niya, nararapat bang maging estudyante dito? Hindi! Humingi ka ng tawad. Wala akong ginawang masama. Kusang loob sila. Nakasulat ito. Hindi ba ninyo makita? Isabela, harapin mo ang bagyo na iyong nilikha. Humingi ka ng tawad. Wala akong ginawang mali. Kusang loob sila. Nakasulat ito. Hindi mo ba nakikita? Isabela, harapin mo ang bagyo na iyong pinukaw. May sasabihin ako sa'yo, huwag kang magsasalita. Ano iyon? Sa susunod na gamitin ni Isabela ang scholarship para takutin kayo. Huwag kayong matakot. Paano hindi matatakot? Mahirap ang pamilya ko. Umaasa sa akin ang mga magulang ko para makuha ang scholarship para magaan ang kanilang pasanin. Kung hindi ko makuha, paano ko ipapaliwanag? Ang iyong medical records ng facial paralysis ay direktang ebidensya. Nagawa ko ng mga kopya ng iyong medical records para sa iyo. Ang mga nakasirkulo ay nagsasabing,
Ito ay sanhi ng matagal na pagkakalantad sa matinding lamig. Maliwanag na sinabi ng doktor. Gagana ba ito? Siyempre gagana. Maliwanag na sinabi ng doktor na galing ito sa lamig. Ang pagbubukas ni Isabela ng bintana ang direktang dahilan. Binigyan kanya ng facial paralysis. At may kapal pa ng mukha na kunin ang scholarship. Eksakto. Oo, pinasakit niya tayo dahil sa lamig. Nagkasakit tayo. At gumastos ng maraming pera. Sige. Kampi ako sa'yo. Sa susunod. Kung gagamitin niya ang scholarship para takutin tayo. Ipapalo ko ito. Sa mukha niya. Sige. Nakuha ko. Sa susunod. Kung babantaan niya tayo gamit ang scholarship, kukunin ko na lang ito. At ihahagis sa kanyang mukha. Sobra ka ng ubo. Baka dapat kang pumunta sa ospital. Huwag kang magkunwaring nagmamalasakit ka. Tuyo lang ang lalamunan ko. TSK. Araw-araw mong bukas ang bintana, kaya tuyo ang lalamunan mo. Anong sinabi mo? Ulitin mo. O paano kung ako magbukas ng bintana at papasukin ang sariwang hangin? Nagbago ka ng tono? Dati, ikaw ay matigas na tutol sa pagbubukas nito. Hindi ba sinabi mo na ginagawang gising ka ng lamig at ang sakit ay nagpapatalino? Nabubuhay tayo sa pagsisikap ng mga nauna sa atin. Ang kaginhawaan na ito ngayon ay nakuha sa pamamagitan ng kanilang sakit. Hindi mo kaya kahit konting hangin? Sino ang binibigo mo? Kailangan matuto dyan. Paano iyon? Mas mabuti, di ba? Baliw siya. Evan ko. Isabela, tingnan natin kung gaano ka katagal tatagal. Ngayon mo pa binuksan. Habang may sakit ako. Wala, hindi ko ito isasara. Sina Althea at ang iba pa ay tiyak na naghihintay na makita akong magmukhang tanga. Ngayon mo pa bubuksan. Binuksan mo noong may sakit ako. Imposible. Hindi ko maisara. Si Althea at sila talagang naghihintay na pagtawanan ako. Isabela. Ang aming mga bayarin sa medisina, kailan mo kami babayaran? Anong bayarin sa medisina? Ang pera para sa akupunktur, 14,300 piso bawat isa, kaya 28,600 piso sa kabuuan. Sabi ng doktor, kailangan namin ng 2 panglinggo ng paggamot. Nanaginip ka ba? Pinirmahan mo ang waiver ng pananagutan. Ang mga problema mo hindi problema ko. Pero ikaw ang nagkasakit sa amin. Ang waiver ng pananagutan malinaw na nagsasabi anumang issue sa kalusugan ay nasa iyo. Pero, 28,600 piso. Kami talagang hindi kayang bayaran iyan. Kung wala kang pera, humingi ka sa mga magulang mo. Hindi problema ko. Isabela, lahat tayo pumirma sa kasunduan. Nasa dorm ka buong araw. Kung magkasakit ka, kung gayon hindi rin problema namin iyon, diba? Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, kung magkasakit ka, ikaw rin ang bahala sa sarili mo. Malinaw na sinasabi ng kasunduan kung magkasakit ka, ikaw ang bahala sa sarili mo. Kasama ka. Sinabi ko sa iyo, tuyo lang ang lalamunan ko. Hindi ako may sakit, at wala itong kinalaman sa bintana. Talaga? Kung gayon, paano kung magkasipon ka? Ayon sa kasunduan, hindi natin kasalanan, di ba? Ikaw.
Isabella, bilisan mo. Tumawag ng 911. Isabella! 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 Isabella, bilisan mo. Tawagan ng 911. Isabella. 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 Sino ang pamilya ng pasyente? Ako ang kasama niya sa kwarto. Hindi taga rito ang pamilya niya. Ang pasyente ay may asymptomatic na severe pneumonia. Ang dalawang baga ay malubhang nahawaan. Kung dumating siya ng kalahating araw mamaya, nasa panganib na siya. Bakit hindi ninyo siya dinala agad? Iyon, ganoon kalala. Sabi lang ng sabi niya na okay lang siya. Malala. Kailangan siyang ma-ospital. Hindi bababa sa 15 araw. Ang araw-araw na gastos ay mga 44,000 piso. 800? 15 araw ay 15 araw, yan ay 660,000 piso. Kumpletuhin agad ang papeles. Mas maaga, mas mabuti. 660,000. 660,000 piso. tiyak na papagbabayaran niya tayo. Noong nakaraan, 800 at nagalit siya sa atin. 660,000? Papatayin niya tayo. Okay lang. Tandaan mo noong nakaraan binigyan ko kayo ng kopya ng medical records? Ito ang inayos ko para sa inyo. Kopya ng medical records. Gagana ba ito? Siyempre gagana. Malinaw na isinulat ng doktor dahil sa lamig. Binuksan ni Isabella ang bintana. Iyan ang direktang dahilan. Sige. Susunod ako sa iyo. Siya nga pala. Muntik ko nang makalimutan. Kung subukan kang pagbayarin ni Isabella, ang medical records mo ang iyong pinakamahusay na depensa. Binuksan niya ang bintana at pinasakit ka. Matibay na ebidensya iyan. Na-ospital si Isabella. Severe pneumonia. Sabi ng doktor kailangan naming magbayad ng 600 at 60,000. Kumusta ang records ni Gabriel? Ano na ang balita? Nakuha ko na sila. Nagdagdag si Gabriel ng 3 puntos sa pangkalahatang marka. Lahat ng binago noong 2:00 ng madaling araw. At may talaan ng transaksyon. Inilipat sa pamamagitan ng messaging app. Nakatala bilang tulong pinansyal. I-screenshot at i-save. Magagamit. Isabella, ikaw ang humihingi nito. Huwag kang lumapit sa akin na umiiyak. Inilabas ko ito. Dinagdagan ni Carter ang kanyang pangkalahatang marka ng 3 beses. Lahat ay binago ng 2:00 ng madaling araw at ang talaan ng transaksyon. Inilipat sa pamamagitan ng isang messaging app, nakatala bilang tulong pinansyal. I-screenshot mo. Ito ay kapaki-pakinabang. Isabella, ikaw ang may kasalanan nito. Huwag mo akong sisihin. Saktong-sakto ang dating mo. Ano? Anong ibig mong sabihin? Sabi ng doktor kailangan kong maospital ng 15 araw. Nagkakahalaga ito ng 400 at 40,000 piso. Itong pera, kailangan ninyo akong tulungang bayaran. Nanaginip ka yata. Pumirma kami ng waiver ng pananagutan. Problema mo iyan. Wala akong pakialam. Bakit namin babayaran? Binuksan namin ang bintana para sa hangin. Sumang-ayon naman ang lahat. Ngayon, may sakit ako. Wala ba kayong pananagutan? Pero nagkasakitin kami. Ang mga mukha namin ay nakatagilid. Ang sakit mo, 200 piso lang naman ang gastos sa acupuncture. Kailangan ko ng 400 at 40,000 piso. Malubhang pneumonia. Muntik na akong mamatay. Althea, mayaman naman ang pamilya mo. Walang halaga sa iyo ang 400 at 40,000 piso. Nag-donate ang mga magulang mo ng isang gusali. Milyon-milyon ang halaga. Althea, huwag kang pumayag. Bakit ka naman? Nagkasakit ka sa pagbubukas ng bintana. Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Tingnan mong mabuti. Pinagkasakit mo kami, sabi ng doktor. Dahil sa matagal na pagkakalantad sa matinding lamig.
Kung magbabayad kami, magbabayad ka rin. Bakit kami magbabayad, habang ikaw ay hindi? Wala kang say dito. Tingnan mong mabuti. Pinagkasakit mo kami, sabi ng doktor. Dahil sa matagal na pagkakalantad sa matinding lamig. Kung magbabayad tayo, lahat tayo magbabayad. Bakit kami magbabayad, at ikaw hindi? Ang sakit mo na minor hindi naman kasing sakit ng akin. Muntik na akong mamatay. Ikaw naman naging baliko lang ang mukha mo ng ilang araw. Ilang session ng acupuncture okay ka na. Tigilan mo na ang pagdadrama. Minor na sakit. Baliko ang mukha ko. Naglalaway ako kapag umiinom. Sa tingin mo hindi ako nagagalit. Hindi man lang ako makakain nang hindi nalalaglag ang pagkain. Tama na. Ang sakit nyo, kayo ang magbayad. Ang sakit ko, kayo ring magbabayad. Isabella, pinapirma mo lahat ng waiver, di ba? Anong ibig mong sabihin? Ikaw, ako, sina Andrea at Bianca, kaming apat ang pumirma. Paano mo nakuha ito? Nakasaad sa waiver na ang anumang problema sa kalusugan ay responsibilidad mo. Lahat tayo pumayag na buksan ang bintana. Ang anumang problema sa kalusugan ay responsibilidad mo. Pumirma ka rin. Nagka-pneumonia ka ba? Sa dorm na ito. Ako. Iginiit mo na buksan ang bintana. Ang dahilan ay matagal na matinding lamig at pumirma ka mismo. Responsibilidad mo iyan. Sinadya mo ito. Mula pa sa simula, niloloko mo ako. Hinintay mo lang akong magkasakit. Ako ang nanloko sa'yo? Pinapirma mo lahat ng waiver. Sarili mo ang dahilan ng sakit mo. Ikaw ang nagpilit na buksan ang bintana. Sumusunod lang ako sa kasunduan. Pumirma ka. Panagutan mo? Sinaraduhan mo ako. Baliw ka ba? Bitawan mo ako. Nasa ospital tayo. Isabella. Ikaw. Kumalma ka. Nagagalit ka na ba? Dahan-dahan lang. Ang laro. Kasi simula pa lang. Ikaw mismo ang pumirma. Tanggapin mo. Naglakas loob kang mag-set up sa akin. Baliw ka ba? Bitawan mo ako. Ito ay isang ospital. Isabella. Ikaw. Kumalma ka. Nagsisimula ka ng magpanik? Dahan-dahan lang. Ang laro ay nagsimula pa lamang. Pagkatapos umalis ng ospital, agad akong nakipagtulungan kay Luna at nag-post ng anonymous sa pahina ng kumpisal. Gagawin mo ba? Sa 30 degrees Celsius sa ibaba ng 0, magbabayad ng 400 at 40,000 piso para sa bayarin sa ospital para sa isang kasamahan sa kwarto na nagpipilit magbukas ng bintana. Sabi ng doktor. Kailangan kong maospital sa loob ng 15 araw. Kailangan kong magbayad ng 400 at 40,000 piso. Itong pera. Dapat ninyo akong tulungang bayaran. May tao sa aming dorm na nagpipilit magbukas ng bintana sa 30 degrees Celsius sa ibaba ng 0. Sinasabing ito ay pagsubok ng lakas ng loob at nauwi sa pagbibigay sa amin ng facial paralysis. Sumabog ang mga tubo, nawalan ng init ang buong gusali. Ngayon siya ay nasa ospital dahil sa pneumonia. Humihingi ng 400 at 40,000 piso para sa bayarin sa ospital at gusto niya kaming tatlo ang maghati. Nakalakip ang larawan ng waiver ng pananagutan na pinirmahan niya sa amin, ang aming medical records, at ang kanyang bayarin sa ospital. Lahat, kayo ang humatol. Dapat ba naming bayaran itong pera? Hoy, narinig ko siya ay may scholarship pa. Diyos ko, tignan mo ang forum ng paaralan. Ang Isabela na iyon mula sa silid 306. Ang kakaiba niya, siya mismo nagbukas ng bintana at nagkasakit. Ang dorm na iyon ay silid 306, di ba? Sila ang nagdulot ng pagsabog ng tubo dati. Sa anong karapatan? Pinuksan nila ang bintana at sumabog ang mga tubo at pinalamig din kami. Walang init, sa ganitong malamig na panahon, paano kami makakaraos? Nakakadiri iyan, at may lakas pa siya ng loob na humingi ng pera. Kung ako, binablock ko na siya. Tignan mo itong kasunduan. Siya mismo pumirma at pinilit ang iba na pumirma rin.
Nauwi sa pagpasok niya sa sarili niya. Nakakatawa iyon. Ang post ay naging top trending. Pananatilihin ko ang momentum. Naunawaan. Susunod ay si Gabriel. Handa ka na ba sa iyong bahagi? Handa nang ilabas anumang oras. Isabella. 440,000 piso para sa bayarin sa ospital. At ang buong paaralan ay nanonood. Lahat ng sakit na ipinaramdam mo sa akin sa aking nakaraang buhay, sa buhay na ito, ipaparanas ko rin sa iyo. Isabella. 440,000 piso sa bayarin sa medisina. Pinapanood ng buong paaralan sa aking nakaraang buhay. Ang sakit na idinulot mo sa akin. Lahat ng iyon, sa buhay na ito, ipapadama ko sa iyo bawat piraso. Siya mismo ang pumirma sa kasunduan. Responsibilidad niya yan. Wala namang mali doon. Si Isabela yan. Kilala ko siya. Lagi siyang nagpapanggap na mahirap na estudyante, nagbiktima. Althea. Si Althea lahat. Isabella, kumusta ang pakiramdam mo? Naku, sobrang payat mo. Nakita mo ba ang forum? Oo, nakita ko. Ganyan talaga ang mga tao online. Mahilig lang sila sa drama. Eto? 440,000 piso. 440,000 piso ang magpa-ospital. Ngayon lahat ako ang sinisisi. Wala akong makuha kahit piso. Ano bang gagawin ko? Ito ay mga usapin sa loob ng dorm. Wala akong magagawa. Usapin sa loob. Ang scholarship. Usapin din yun sa loob. Anong ibig mong sabihin? Paano ko nakuha ang scholarship? Paano na-assess ang pangkalahatang marka ko? Wala ka bang ideya? Nasa ospital tayo. Ingatan mo ang bibig mo. Tingnan mo ang lagay ko. 440,000 piso. Kung hindi mo ako tutulungang makalikom, ilalantad ko ang pagmamanipula mo sa scholarship. Lahat ng yon. Kasaysayan ng chat, talaan ng transaksyon, nasa akin lahat. Mawawalan ka ng trabaho. Walang lalabas na malinis sa atin. Kasaysayan ng chat at talaan ng transaksyon. Nasa akin lahat. Kung mawalan ka ng trabaho, wala sa ating dalawa ang magiging madali. Luna, makinig ka. Kung hindi mo ako tutulungan, ilalantad kita sa pagmamanipula ng scholarship sa lahat. Mukhang si Isabela ay talagang desperado. Naglakas loob na manakot kay Gabriel ng ganyan. Hindi sapat. Ang gusto ko ay matibay na ebidensya ng kanilang sabuatan. Ang pagkakaroon lang ng recording ay hindi sapat. Kailangan natin ng konkretong patunay. Ang website ng tulong pinansyal, na-access ko na. Si Gabriel ay nagdagdag ng puntos para sa kanya ng 3 beses. Lahat ng alas, 2 ng umaga. Mayroon ding kasaysayan ng chat. Ginamit ni Gabriel ang kanyang personal na messaging app para maglipat ng malaking pera sa kanya. Ito ay namarkahan bilang tulong pinansyal. Tulong pinansyal? Magkano ba ang kinikita niya sa isang buwan? Mga $1,000. Sa palagay ko. Kailan mo balak ilabas ito? Hindi pa nagmamadali. Hintayin hanggang si Isabela ay itulak si Gabriel sa dulo. Ang bomba ay nangangailangan ng tumpak na pagkakalagay at pagsabog upang makuha ang pinakamahusay na resulta. Ang kailangan nating gawin ay gawing malaki. Kapag si Gabriel ay nasa bingit ng pagkawasak, lalaban tayo ng todo at ibabagsak natin siya ng lubusan. Pagdating ng panahon, ipaalam mo sa akin ng maaga at magbabantay ako. Salamat. Ililibre kita ng pagkain mamaya. Hindi na kailangan. Gusto ko lang talagang ayaw ko sa 2 iyon. Ang 2 ito ay masyadong masama.
Sige, kapag dumating na ang panahon, sabihin mo na lang sa akin ng maaga. Babantayan kita. Salamat. Ililibre kita ng pagkain mamaya. Hindi na. Ayoko lang sa dalawang iyon. Ang dalawang iyon ay sobrang sama talaga. Mga estudyante, si Isabela ay nahihirapan sa pananalapi dahil sa sitwasyon ng kanyang pamilya. Napakataas ng gastos sa ospital. Sana lahat ay makatulong. Ang link ng donasyon ay nasa ibaba. Mag-donate muna ako ng $100. Sana lahat ay sumuporta sa kanya. Nasa ganitong estado ako, 440,000 piso. At hindi mo ako tinutulungang mag-ipon. Kung gayon, ilalantad ko ang iyong pagmamanipula sa scholarship. Ilalabas ko lahat. Kasaysayan ng chat, talaan ng transaksyon. Nasa akin lahat. Mawawalan ka ng trabaho. At pareho tayong mahihirapan. Althea, nakita mo ba yon? Ang link ng donasyon na inilagay ni Gabriel. Walang pumapansin. Nakakatawa. Nakita ko. Ngayon, ang buong klase, alam na ang sitwasyon ni Isabela. Sino ang maglalakas loob na mag-donate sa kanya? Mag-donate, mamumurahin sila. Talaga? Nagbukas siya ng bintana at nagka-pneumonia? At ngayon humihingi siya ng pera? Nakakahiya. Oy, Althea, sa palagay mo magagalit ba si Isabela kapag nakita niya ito? Hindi ko alam kung galit siya, pero tiyak na si Gabriel ay nawawalan ng tulog dahil dito. Iyan ang nararapat sa kanya sa palaging tumutulong kay Isabela na mangbuli sa atin. Nararapat lang sa kanya. Gabriel, simula pa lamang ito. Ang inilagay mo ay hindi link ng donasyon. Ito ang death warrant mo. Di ko alam kung galit siya, pero si Gabriel, siguradong galit na galit kaya di makatulog. Sino bang nagsabi sa kanya na laging tulungan si Isabela, mangbuli sa atin? Buti nga sa kanya. Gabriel, ito palang simula. Ang link na ibinahagi mo ay hindi link ng donasyon. Iyong death warrant yan. Kanina, binanggit ko ang donasyon. Baka may ilan sa inyo na hindi narinig. Kaya ngayon, ibabanggit ko ulit. Tungkol sa sitwasyon ng pamilya ni Isabela. Alam naman ng lahat. Di ba? Kaya, sa tingin ko, bilang mga kasama niya sa kwarto, hindi ba dapat tayo magtulungan palalo? Althea? Kayong tatlo mga kasama ni Isabela sa kwarto. Sa tingin ko dapat tayo manguna sa pag-donate. Kahit konti lang para maipakita na nagmamalasakit tayo. Di ba? Ginoong Gabriel? Sa pagitan ng mga kasama sa kwarto, dapat talaga tayo magtulungan. May sakit si Isabela. At nag-aalala rin ako. Pero Ginoong Gabriel, bago tayo mag-donate, may tanong ako. Kung okay lang. Anong tanong? Yung scholarship ni Isabela, nakuha ba niya ito ng tama? Anong ibig mong sabihin? Walang sama ng loob, Ginoong Gabriel. Lahat naman tayo gustong tumulong sa nangangailangan, pero dapat muna nating malaman ang totoo. Paano kung... Ibig kong sabihin, paano kung ang scholarship ni Isabela talagang may problema? Oo nga, hindi naman siya todo matalino. Si Althea ang nangunguna sa klase. Narinig ko ang pangkalahatang marka niya ay pinaangat ng walang dahilan. May nagsasabi na si Ginoong Gabriel ang nagbigay. Imposible. Ang advisor, maglalakas loob gawin iyon? Tama na. Tumahimik kayo. Althea, kinukwestiyon mo ba ang proseso ng pagpili ng paaralan? Alam mo ba kung gaano kaseryoso iyon? Hindi ko kinukwestiyon ang paaralan, Ginoong Gabriel. Bilang aming tagapayo, dapat kayo ang mas nakakaalam. Kung ang scholarship ni Isabela ay tunay na, makatarungan, malinaw, at walang kinikilingan.
Hindi ko kinukwestiyon ang paaralan, Ginoong Gabriel. Bilang isang tagapayo, ikaw ang dapat na nakakaalam, tama? Sabihin mo sa akin, ang scholarship ba ni Isabela talagang nasuri ng patas, ng malinaw, at ng makatarungan? Ginoong Gabriel, bakit wala kang sinasabi? Maaaring ba na ang scholarship ni Isabela talagang may kinalaman sa ilang hindi masasabing nakatagong katotohanan? Althea, tigilan mo na ang paggawa ng gulo dito. Ang aming paaralan, ang sistema ng pagpili ng scholarship ay palaging patas at transparent. Si Isabela ay palaging isang mahusay na estudyante. Ang kanyang mga marka sa lahat ng asignatura ay nangunguna sa bawat kategorya, kaya para makuha niya ito, natural lamang. Ikaw ay hayagang naglalait ng iyong kaklase. Mahusay sa pagkatao at nangunguna sa klase? Kung gayon, Ginoong Gabriel, bakit hindi mo ipaliwanag kung bakit ang IP address ng iyong opisina ay ginamit noong ika-2 ng umaga upang paulit-ulit na baguhin ang pangkalahatang GPA ni Isabela? Hindi 1 puntos higit, hindi 1 puntos kulang, sapat lamang upang talunin ang pangalawang pwesto? Talaga bang binago ito ni Ginoong Gabriel? Paano magagawa ni Ginoong Gabriel ito? Hindi nakakapagtaka na ang mga marka ni Isabela ay mas mababa kaysa kay Althea, pero nakuha niya ang nangungunang scholarship. Kaya lahat ay dayaan mula sa simula. Ginoong Gabriel, huwag subukang sirain ang ebidensya. Eksakto, ipaliwanag ng malinaw. Ano ang nangyayari dito? Hindi lang iyon, pagkatapos umasa si Isabela sa binagong pangkalahatang GPA upang makuha ang scholarship, siya ay agad na nagkaroon ng mga transaksyong pinansyal kay Ginoong Gabriel sa ilalim ng pagkukunwari ng tulong pinansyal. Ginoong Gabriel, hindi mo basta-basta kayang sirain ang ebidensya. Tama, ipaliwanag mo ang sarili mo. Ano bang nangyayari dito? Hindi lang iyon, si Isabela ay nagmanipula rin ng pangkalahatang GPA para makuha ang scholarship. Pagkatapos noon, siya ay nagsimulang mag-transfer ng pera kay Ginoong Gabriel. Tinawag niya itong tulong pinansyal, syempre. Sinasabi ko sa inyo sa huling pagkakataon, wala akong anumang pribadong transaksyong pinansyal kay Isabela, kahit 1 sentimo. Huwag mong subukang gamitin ang peking ebidensyang ito para siraan ako. Sa tingin mo ba tanga ang lahat? Ako ang gumawa ng peke, Ginoong Gabriel? Ang kasaysayan ng chat na ito ay orihinal lahat. Sinasabi mo bang hindi ito sa iyo? Kahit sino kayang mag-Photoshop, gusto mo lang gumawa ng gulo. Ginoong Gabriel, naglakas loob ka ba sa harap ng buong klase? Nasuriin ang iyong account at ang mga log ng pagbabago sa back-end ng pangkalahatang GPA. Suriin ito. Tigilan mo ako. Tumigil ka sa paggawa ng eksena. Hindi mo lang kayanin na makuha ni Isabela ang scholarship, naiinggit ka sa kanya, at kinuha ang dalawang ito para siraan din ako. Hanggang kailan ka magsisinungaling? Noong nakaraang semestre, ang aking pangkalahatang marka ay 10 puntos na mas mataas kaysa kay Isabela. Ikaw ang nagbago ng aking kredito sa extracurricular at sinabing absent ako, pero nandoon ako sa bawat pagkakataon. Andrea, ingatan mo ang iyong bibig. Ingatan ang ano? Akala ko, kung makikinig lang ako kay Isabela, tiyak na makukuha ko ang scholarship. Lumabas na kayong dalawa ay kinuha na ito. Ako rin, kinuha ni Isabela ang aking takdang aralin para sumali sa kompetisyon. Sabi niya, tutulungan niya akong pagandahin ito, pero wala siyang binago kahit 1 salita at inilagay lang ang kanyang pangalan dito. Hulaan mo kung ano ang sinabi niya? Sabi niya, kahit saan ko i-report, walang silbi. Kayo. Lahat ba kayo ay sinusubukan magkaisa at mag-frame sa akin ngayon? Ano ba ang frame namin sa iyo? Noong kami ay nanigas at nagkaroon ng facial paralysis, ano ang ginagawa mo? Ikaw ay abala sa pag-post ng link ng donasyon niya. Oo, Ginoong Gabriel, ipaliwanag mo ito. Ano ang tungkol sa mga talaan ng transaksyon na iyon? Oo, hindi naman maganda ang grades ni Isabela. Ano ang kwalifikasyon niya para sa scholarship? Huwag kayong makinig sa kanya. Lahat. Lahat ng ebidensyang iyon ay peke niya. C. Kung gayon, ipasuri sa Departamento ng IT ng paaralan ang iyong kasaysayan ng chat, mga screenshots ng transaksyon, at ang mga pagbabago sa gabi sa pangkalahatang GPA ni Isabela, para makita kung totoo ang mga ito. Huwag kang makinig sa kanya. Pinaghahambalang niya lahat ng ebidensyang yan. C. Pagawin natin ang tech department ng paaralan na suriin ito, ang chat history mo, screenshots ng transaksyon, at ang mga pagbabago mo sa pangkalahatang marka ni Isabela. Totoo ba ang mga yan?
Gusto mong gumawa ng eksena, di ba? Tama? Sige, palakihin pa natin. Dalhin natin sa administrasyon ng paaralan. Ang sinabi mo ngayong araw, bawat salita, naaalala ko lahat. Itong bagay na, hindi ko kayang hawakan. Hayaan ng administrador ang humawak. Di ba? Oy, Ginoo, pakiusap, pumunta ka rito agad. May malaking nangyari. Ginoo. See ya. Tinawagan niya talaga ang administrador. Siya ang may sala, di ba? Tinawagan ng administrador para suportahan siya. Ginoong Gabriel. Huwag kang masyadong mag-alala. Perpekto. Gusto ko ring makita ng administrador ito. Ginoo. Ito lang ang iilan. Nagkakagulo dito. Sinisiraan ako sa publiko. Tingnan mo ito. Gabriel, tumayo ka ng maayos. Ito? Ano ang mga ito? Ginoo, ito ang talaan ng transaksyon ni na Gabriel at Isabela. Screenshots ng chat. At ebidensya na binago ni Gabriel ang tulong pinansyal at scholarship. At ebidensya na si Ginoong Gabriel ay nagtatakip para sa mga estudyante at nagmanipula ng scholarship. Gabriel, ito? Totoo ba ang mga ito? Ginoo, hayaan ninyo akong magpaliwanag. Wala sa mga ito ang totoo. Lahat ito ay peking ebidensya na gawa-gawa niya. Ginagamit niya ang mga ito para iset up ako, Ginoo. Ginoo, ito ang mga talaan ni Gabriel at ni Isabela na talaan ng transaksyon, mga screenshot ng chat, at ebidensya na si Gabriel ay nagmanipula ng tulong pinansyal at scholarship, pati na rin ebidensya na si Ginoong Gabriel ay nagtatakip para sa mga estudyante at nagmanipula ng scholarship. Gabriel, totoo ba ito? Ginoo, pakinggan ninyo ako. Wala itong totoo. Lahat ito ay peking ebidensya na gawa-gawa niya. Gusto niyang gamitin ito para maalis ako, Ginoo. Pake? Ano ito? Ang opisina ng akademikong gawain backend logs, ang iyong IP address alas 2 ng umaga, binago mo ang pangkalahatang marka ng 3 beses. At ang iyong pahayag ng bangko na nakamarka bilang tulong pinansyal, ang perang inilipat kay Isabela ay umaabot sa 165,000 piso. Peke rin ba ito? Ginoo, pakinggan ninyo ako. Ang pamilya ni Isabela ay nahihirapan. Akala ko lang, gusto ko siyang tulungan. Talagang gusto ko. Tulungan siya? Baguhin ang kanyang mga marka? Mandaya para sa scholarship? Hindi, Ginoo. Hayaan ninyong magpaliwanag ako. Ganito po kasi. May alitan sina Althea at Isabela. Ito ay alitan ng mga estudyante. Pero wala akong kinalaman dyan. Wala akong kinalaman. Gabriel, pinaghihinalaan ka ng pagmamanipula ng scholarship, pang-aabuso sa iyong kapangyarihan, at hindi wastong pakikitungo sa mga estudyante. Mangyaring sumama sa amin upang tumulong sa pagsisiyasat. Ano ang ginagawa ninyo? Bitawan ako. Guro ako. Anong karapatan ninyong arestuhin ako? Anong ebidensya? Ang ebidensya ay malinaw. Tara na. Bitawan ako? Althea? Tandaan mo ito, Althea? Hintayin mo, Althea. Mga estudyante, tungkol sa pangyayari ngayon, sineseryoso ito ng paaralan at magbibigay ng paliwanag sa lahat. Ang pag-uugali ni Gabriel ay seryosong lumalabag sa etika ng propesyon at hindi ito papayagan. Ang ebidensya ay tiyak na. Tara na. Bitawan mo ako. Althea. Althea, pagsisisihan mo ito. Hintayin mo lang, Althea. Mga estudyante, tungkol sa insidente ngayong araw, seryosong haharapin ito ng paaralan at bibigyan kayong lahat ng paliwanag. Ang mga ginawa ni Gabriel ay malubhang paglabag sa etika ng propesyon. Hindi namin ito papayagan. Althea, manatili ka muna. Ang iba, pwede na kayong umalis. Kaya mo yan, Althea. Althea, hihintayin ka namin. Mauna na kayo. Okay lang. Uuna na kami. Althea, noong isang araw, nung pumunta ka sa akin, sa totoo lang, noong una, walang akong pinaniwalaan kahit isa. Pero ngayon nakikita ko na, mali ako. Kung hindi dahil sa iyo, mananatili akong walang alam tungkol kay Gabriel. Althea, ano ang ginagawa mo rito? Ano ito? Ginoo, nandito ako para i-report si Gabriel.
I-report si Gabriel? Ano ang ginawa niya? Ito ang talaan ng transaksyon sa pagitan nila ni Isabela. Mga screenshot ng chat at ebidensya ng pagmamanipula niya sa pangkalahatang marka at sa scholarship. Ito? Saan mo nakuha? Ako ang kumalap niyan. Ginoo, alam ko na maaaring ito ay parang baliw, pero maaari mong suriin ang bawat isa. Althea, si Gabriel ay nagtrabaho sa ilalim ko sa loob ng 6 na taon at palagi siyang mapagkakatiwalaan. Walang anumang problema. Nagkaroon ka ba ng alitan sa kanya? Kung mayroon man kaming problema o wala, ay hindi iyon ang punto. Ginoo, kung hindi kayo naniniwala sa akin, tingnan muna. Pagkatapos ay magpasya kung maniniwala kayo o hindi. Ang mga talaan ng transaksyon na ito. Sigurado ka bang totoo ang mga ito? Sigurado ako. Ginoo, kung hindi kayo naniniwala, maaari ninyong suriin ang back-end logs ng opisina ng akademikong gawain, tingnan ang mga IP address, o suriin ang kanyang pahayag ng bangko at mga tala. I-verify ang bawat isa. Sige, sisiyasatin ko ito. Kung totoo ito, ako ay seryosong haharapin ito. Bibigyan kita at ang lahat ng mga estudyante ng paliwanag. Salamat, Ginoo. Naniniwala ako na gagawin ang paaralan ng tama para sa akin. Sigurado ako, Ginoo, kung hindi kayo naniniwala sa akin, maaari ninyong tingnan ang back-end logs ng opisina ng akademikong gawain at tingnan ang IP address o suriin ang kanyang pahayag ng bangko at tingnan ang mga tala. Magtutugma ang mga ito. Sige, titingnan ko iyan. Kung totoo ito, tiyak na gagawa ako ng seryosong aksyon. Bibigyan ko kayo at ang lahat ng mga estudyante ng paliwanag. Salamat, Ginoo. Naniniwala ako na ang paaralan ay magbibigay sa akin ng katarungan. Ginoo, kung malalaman ninyo at bigyan ng paliwanag ang mga estudyante, iyon lang ang hinihiling ko. Mabuting bata. Sige, bumalik ka na. Ang paaralan ang bahala sa mga natitira. Basta, huwag kang mag-alala. Si. Pinaalis. Talagang pinaalis siya. Tingnan. Inirefer na sa komite ng disiplina. Ngayon si Gabriel talagang tapos na. Isabela, kumusta naman siya? Hindi ba nasa ospital pa siya? Siya nakahiga pa rin sa ospital. Nabalitaan ko na hindi man lang siya makabayad ng $8,000 na bayarin sa medisina. Ngayon, lumala na ang kanyang kalagayan. Talaga, naparusahan talaga siya. Hinintay namin ang araw na ito. Ang mga nangapi sa akin sa aking nakaraang buhay ay naparusahan na lahat ngayon. Tapos na si Gabriel, si Andrea at Mia ay nagpakita. Si Isabela na lang ang natitira. Iniisip ko ano kaya ang magiging reaksyon niya kapag narinig niyang si Gabriel ay naalis. Sa aking nakaraang buhay, lahat ng umapi sa akin ay nakuha ang karapat-dapat sa kanila. Si Gabriel ay tapos na. Si Andrea at Mia ay tumindig. Naiwan si Isabela. At iniisip ko kapag narinig niyang nadala si Gabriel kung ano ang gagawin niya. Itong talunan. Karaniwang nasa harapan ko. Siya ay mayabang. Nanunumpa na kaya niyang ayusin lahat, pero natalo ng ilang babae. Talunan. Imposible. Saan nanggagaling ang dugong ito? Isabela. Andito na ang resulta ng iyong pagsusuri. Doktor, ako ba? Okay. Ang impeksyon sa baga ay tiyak na lumala. Nagkaroon na ng mga komplikasyon. Iminumungkahi namin na lumipat ka agad sa ICU para sa mas mabuting pangangalaga. Ang ICU. Kaya. Magkano iyon? Talagang mahal. Nandito ako para sabihin sa'yo. Ang iyong bill sa ospital ay 3 araw ng overdose. Kung hindi ka magbabayad ngayon, kailangan ng ospital na. I discharged ka. Discharge? Tingnan mo ako. I-discharge mo ako. Hindi kami charity. Bayaran mo muna ang iyong mga bill. Saka natin pag-usapan ng paggamot. Pag-isipan mo. Si Gabriel ay naaresto. Hinahabol ako ng ospital para sa pera. Paano ako napunta rito? Kasalanan lahat ni Althea.
Siya ang nasa likod ng lahat ng ito. Mula sa pagbubukas ng bintana hanggang sa pagpirma ng waiver na iyon. Siya ang nagplano lahat. Naaresto si Gabriel. Pinipilit ng ospital ang pagbabayad. Paano ako napunta sa ganitong sitwasyon? Lahat dahil kay Althea. Lahat dahil sa kanya. Mula sa pagbukas ng bintana hanggang sa pagpirma ng waiver. Plano niya lahat iyon. Ngayon, parang patay na aso, nakahiga ako dito. Ngayon, siguradong nagmamayabang siya. Siguradong hinihintay niya akong tumawag at magmakaawa ng tulong. Kapag tumawag ako, ibig sabihin panalo siya. Imposible. Dahil hindi mo ako hahayaang mabuhay, isasama kita sa pagkamatay. Magandang araw sa inyong lahat. Ang pangalan ko ay Isabela, at ako ay isang estudyante sa kolehiyo. Anong ginagawa mo? Wow, ang taas mo. Bakit ka nasa rooftop? Anong ginagawa mo? Mayroon akong malubhang pneumonia at sinabi ng doktor. Hindi na ako magtatagal. Dapat kang bumalik sa iyong silid. Napakalamig dito sa labas. Seryoso ka ba, babae? Huwag kang gumawa ng kahit anong kalokohan. Mangyaring huwag mo akong pigilan. Narito ako ngayon, hindi para sa aliw. Gusto ko lang itanong sa inyong lahat. Kung may gumawa nito sa iyo, ano ang gagawin mo? I-report ito sa mga autoridad. Mayroon ka bang ebidensya? Sino ang gumawa? Sabihin mo na. Hindi makakatulong ang pag-report sa autoridad. Matalino siya masyado. Hakbang-hakbang. Plano niya lahat iyon. Gusto ko lang magtanong sa lahat. Kung may gumawa nito sa iyo, ano ang gagawin mo? Tawagan ng pulis. Mayroon ka bang ebidensya? Sino ang gumawa? Sabihin mo ng malinaw. Walang silbi ang pagtawag sa pulis. Masyado siyang matalino. Hakbang-hakbang, pinaplano niya ang lahat. Isabela, sa tingin ko narinig ko na ang pangalan na iyon. Hindi ba siya ang nasa online? Yung nasa 30 degrees Celsius sa ibaba ng zero. Yung baliw na nag-iwan ng bintana na bukas. Tama ang lahat. Ako si Isabela na iyon. Pero hindi ko gusto na maging ganito. Ako ay isang mahirap na estudyante. Parehong may sakit ang nanay at tatay ko. At ang aking kapatid na lalaki ay kailangang pumasok sa paaralan. Ang buong pamilya ko ay umaasa sa aking scholarship upang mabuhay. Binibini. Binibini, gumalma ka. Bumaba ka muna. Pag-usapan natin ang mga bagay-bagay. Si Gabriel na iyon, ang trainee counselor, ang pumilit sa akin. Sinabi niya sa akin na lumapit kay Althea. Sabi niya mayaman ang pamilya niya. Tumanggi ako noong una. Pero ginamit niya ang scholarship para takutin ako. Kung hindi ko ito gagawin, papatayin sila ng sakit ng mga magulang ko. Kaya, ginawa ko ang sinabi niya. Pero sino ba ang mag-aakala na si Althea ay sadyang pahihirapan ako? Sa panahong 30 degrees Celsius sa ibaba ng zero, iniwan niyang bukas ang bintana araw-araw. Binalot niya ang sarili sa makapal na kumot at nanatiling mainit. Pero ako, lagi akong nadyeyelo gabi-gabi. Ngayon may malala akong pneumonia. Ang nanay at tatay ko, ang aking kapatid na lalaki. Tatlumpung degrees Celsius sa ibaba ng zero sa labas. Binubuksan niya ang bintana araw-araw. Binabalot niya ang sarili sa makapal na kumot. Masarap at mainit. Pero paano naman ako? Nanginginig ako sa lamig gabi-gabi. Ngayon, nagkaroon ako ng malubhang pneumonia. Paano naman ang aking nanay at tatay? Paano naman ang aking kapatid na lalaki? Mali iyan! Sino si Althea? Sabihin mo muna. Tutulungan ka naming ilantad siya. Huwag kang mag-alala, babae. Kaya iyon ang totoo. Nagkamali kami tungkol sa kanya. Salamat sa lahat sa pakikinig sa akin.
Gusto ko lang sabihin sa lahat. Hindi ako masamang tao. Tapos na ang pag-arte? Althea, alam ko nagalit ka sa akin. Pero talagang namamatay na ako. Pwede bang iwan mo na ako? Balewalain mo na lang siya. Paano niya nasabi iyon? Namamatay na siya. Pumunta ka sa impyerno, nambubuli. Kawawang nagla-livestream, nakastuck sa ganyang kasama sa kwarto. Lahat sa chat ay umaatake sa iyo. Nagdedemand sila ng paghingi ng tawad. Ilabas mo iyan. Kaawa-awang nagla-livestream, nakikitungo sa isang kasamang kwarto na ganyan. Lahat ng tao sa chat ay binabash ka. Gusto nila na humingi ka ng tawad. Ilabas mo yan. Ano bang ginagawa mo? Alisin mo yan. Alisin mo lahat yan. Sinabi mo lang na binigyan kita ng pneumonia, 22 grado sa ilalim ng zero, at pinabuksan ko sa iyo ang bintana. Sinabi mo na pinakuha ka ni Gabriel na lumapit sa akin. Kaya sige, sabihin mo sa lahat, ang kasaysayan ng chat at ang screenshots ng transaksyon. Pinakuha ka rin ba niya na tanggapin ang mga iyon? Sinabi mo na ikaw ay isang estudyanteng may mababang kita at na wala kang pagpipilian. Kaya, hayaan mong tanungin kita, mahal? Pinagawa ka ba niya? Natawagin siya ng ganyan? Hindi totoo yan. Hindi yan ang iniisip mo. Para sa bawat hakbang na ginagawa mo ngayon, walang pumipilit sa iyo. Ikaw mismo ang pumili ng bawat hakbang. Andrea, Mia, pwede ba kayong dalawa na magsalita? Hindi ba tayo magkakasama sa kwarto? Hindi kayo pwedeng tumayo lang at hayaan silang bulihin ako. Binubuli ka. Isabela, maging tapat ka sa sarili mo. Sino ang nambubuli kanino? Eto. Ito ang medical records namin ni Mia. Sino ang may kagagawan nito? Ikaw. Tinawag mo kaming mga talunan. Sinabi mo na hindi kami makakakuha ng scholarship. Naisip mo ba ang aming mga nararamdaman? Kasalanan lahat ni Gabriel. Pinagawa ako ni Gabriel ng lahat. Kung makarinig ako ng anumang mga chismis na kumakalat mula sa inyong dalawa, sasabotahe ko ang inyong pagsusuri ng scholarship at gagawin kong impyerno ang inyong buhay. At ito, pinilit ka rin ba ni Gabriel na sabihin ito? Naalala mo ba ang aming nararamdaman? Kasalanan lahat ni Gabriel. Pinilit ako ni Gabriel na gawin ito. Kung makarinig ako ng anumang chismis mula sa inyo na lumalabas, titiyakin ko na ang iyong scholarship mga pagsusuri ay masabotahe. Si Gabriel ba? Pinilit ka rin gawin ito? Sabi lang niya mamamatay na siya. Totoo iyon. Pero, iyon ay dahil lagi niyang binubuksan ang bintana sa gabi sa panahong 30 degrees Celsius sa ibaba ng zero. Pumunta siya sa bubong ngayon. Hindi para magpakamatay, kundi para dalhin ang iba, kasama niya. Ano ang gagawin mo? Hindi mo ba gustong dalhin ang iba? Sige, halika. Ikaw lahat. Ikaw ang nagplano ng lahat. Tama yan. Ako iyon. Gusto mo bang malaman ang buong kwento? Sasabihin ko sa iyo. Sa araw ng aking muling pagsilang, may babala ng matinding bagyo. Binuksan mo ang bintana, tinawag akong prinsesa, at sinabi kong nagdadrama ako. Hindi ako nakipagtalo sa iyo, tulad ng ginawa ko sa aking nakaraang buhay. Dahil alam ko, hindi kita matatalo. Nakaraang buhay. Ano ba ang pinagsasabi mo? Bumili ako ng thermal curtains at binalot ko ang sarili ko ng mahigpit. Pinaalarma ko ang iba. Pinapirma kita ng waiver ng pananagutan. Dahil alam ko ang papel na iyon ay magiging kutsilyo para saksakin ka. Pumunta ka kay Gabriel para magreklamo. Nirecord kita sa pinto. Binanta mo sina Andrea at Mia. Nirecord ko ang iyong mga banta. Akala mo ang pagpunta sa bubong at pagpapanggap na biktima ay magpapabago ng sitwasyon? Nakita ko itong darating. Kaya pinakuha ko ang isang tao ng display board dito para hintayin ka. Hindi ka tao. Ikaw ay halimaw.
Pinirmahan mo yung waiver ng pananagutan. Kasi alam ko na ang papel na iyon ang magiging kutsilyong sasaksak sa'yo. Pumunta ka kay Gabriel para magreklamo. Nagre-record ako sa pinto. Binantaan mo sina Andrea at Mia. Nagre-record ako ng audio sa pinto. Akala mo ba sa pagpunta mo sa rooftop ngayon, para magpakabiktima ay magbabago ang mga bagay? Alam ko na yan mula pa noon. Kaya pinaakyat ko ang isang display board dito para hintayin ka. Hindi ka tao. Halimaw ka. Halimaw. Isabela, sa aking nakaraang buhay, pumunta ka sa rooftop at umiyak na inaapi kita. Kinumbinsi mo lahat ng guro. Iyan ang ginagawa ng isang halimaw. Althea, ano bang nagawa ko sa'yo? Bakit mo ko ginaganyan? Nakaraang buhay. Ano ba yung pinagsasabi mo? Ang sinasabi ko, sa buhay na ito, bawat hakbang na gagawin mo ay pinlano ko. Mula simula hanggang dulo, ikaw ay naging sanglaan ko. Sanglaan. Sanglaan ako. Ano ako? Mas pinaghirapan ko to kaysa sa inyong lahat. Ibinigay ko lahat para makapagkolehiyo. Ipinanganak kang mayaman. At wala akong kahit ano. Pwede kang magkaroon ng kahit ano, kung hindi ka naging inggit sa iba, at kung hindi ka nagplano laban sa kanila. Ikaw ang nagpakitid ng sarili mong daan. Ano bang alam mo? Wala kang alam. Althea, ingat. May kutsilyo siya. Ito para sa pagplano mo laban sa akin. Ngayon, sasama kita sa akin. Wala na akong mawawala. Kung hindi ka nagsiselos, hindi ka magpaplano. Ikaw ang nagpaliit ng iyong landas. Ano ba ang alam mo? Wala kang alam. Althea, ingat. May kutsilyo siya. Babayaran mo ang pagpaplano mo laban sa akin. Ngayon, sabay tayong babagsak. Wala na akong mawawala. Pakawalan mo ako. Kasalanan niya ang lahat. Lahat ng problema ay kasalanan niya. Okay ka lang? Ayos lang ako. Tamang-tama ang oras. Althea, hintayin mo lang. Huwag kang gumalaw. Hindi pa ako tapos sa iyo. Akusadong si Isabela, para sa krimen ng pagtatangkang pagpatay, may nagpapalubhang pangyayari. Dahil sa tiyak na ebidensya, ay hinatulan ng 5 taon sa bilangguan. Bukod dito, sa pananakot sa kapwa estudyante at pagpeke ng waiver ng pananagutan, nagpasya ang paaralan na palayasin siya. Ito ang pinal na hatol. Ano meron? Ano ang gusto mo? Ito ay ang perang naipon namin. Bakit mo ako binibigyan ng pera? Sa totoo lang, noon sa dormitoryo, sinadya naming sabihin iyon para marinig mo. Ito ang perang naipon namin. Bakit mo ako binibigyan ng pera? Sa totoo lang, kanina sa dorm, sadya naming sinabi para marinig mo. Kung ako ang tatanungin, siguradong naaalala pa niya noong huling pagkakataon na inaya namin siya sa hapunan. Sa tingin niya, gusto naming manloko sa kanya. 8,800 piso lang bawat isa. Ang kanyang scholarship ay sobra-sobra na. Bukod pa riyan, siya ang nagmungkahi na siya munang manlibre sa amin. Kung ako ang tatanungin, sa susunod na pinal na eksamen, dapat nating hayaang talunin siya ni Isabela. Ano? Sinuhulan mo ako ng pera? Hindi ganoon. Hindi yan ang iniisip mo. Talagang nagkamali kami. Gusto naming isama ka sa hapunan. Kasi, alam naming sasabihin mong hindi. Pero, gusto naming makabawi sa'yo. Seryoso kami. Hindi ito basta usapan. Seryoso kami. Kamakailan, araw-araw pinag-iisipan namin. Kung naging mas matapang lang kami noong panahong iyon at nagsalita ng mas maaga, hindi ba sana hindi mo kailangang pagtiisan lahat ng mag-isa ng napakatagal? Itong pera, bawiin mo. Ayaw ko ng pera mo.
Gusto kong may maalala ka. Ano iyon? Sa mga araw na ito, araw-araw naming iniisip. Kung naging mas matapang tayo noon, at nauna ng kumilos, baka ikaw ay hindi na kailangang mag-isa ng matagal. Ang perang ito, ibalik mo. Ayaw ko ng pera mo. Gusto ko lang maalala mo ang isang bagay. Ano iyon? Sa susunod na may ganitong mangyari, tandaan, huwag kang manahimik ulit. Hindi para sa akin, kundi para sa inyo. Ang katahimikan ay ginagawa kang kasabwat. Althea, Sige, may flight ako ngayong hapon. Aalis na ako. Flight. Saan? Pupunta sa ibang bansa para mag-aral. Magpagamot ng maayos, mag-aral ng mabuti, at huwag nang maging tanga. Ginawa ko na. Naghiganti ako sa sarili ko. Ngayon, mabubuhay ako ng sarili kong buhay.